Alam nyo guys, bago matapos ang taon, makakatanggap kayo ng ganitong papel mula sa company ninyo. So ito nga po yung tinatawag natin na time check muna tayo. Alas 12 na ng tanghali. So gagawin ko muna, maglalaba lang muna ako ng damit ko para mabawas-bawasan po yung labahin natin dito. At uniform naman kasi to, kaya matagal din matuyo, kaya gusto kong labahan na lang ngayon. At meron pa naman kasi akong mga stock na uniform ko na ginagamit ko sa trabaho, kaya okay lang na matagal matuyo dahil nga malamig po ang panahon ngayon. At ito nga pala yung mga lalabang ko guys, yung mga pantalong ko, ito. Tapos yung pantaas natin sa sa work, itong uniform. Then yung mga panloob na rin, lalabang ko na rin para mabawas-bawasan. Ito kasi ginagamit ko to sa sa pangloob ko dahil malamig talaga. Tsaka gumagamit pa ako ng t-shirt sa pinakaloob. Bali 3 patong yung ginagamit ko pag nasa work. Okay na siguro. Tapos itong cup na lagay na lang natin dito sa net para hindi siya masira. Ganito kasi ako tuwing Sabado, naglalaba. After nun, dilinis. Saka tayo Or pwedeng magluto muna tayo ng kakainin natin bago tayo maglinis. Kasi nga mamaya meron akong lakad. Mamayang 4 PM. Pupunta ako ng dentist. Papalinis ulit ako ng ngipin. Kasi every 3 months ako nagpapalinis guys. Para healthy rin yung ngipin natin. Buti na lang meron tayong kanin na naiwan guys. Ayan, bali hinaluan ko siya ng tuna flakes. Mas masarap naman kasi ito pag nahalo sa kanin. Para maiba naman tayo. Kasi araw-araw puro white rice yung pinakain natin. Kaya naisip ko na lang na haluin ng something kakaiba. Tsaka mas masarap yung ganung kanin na may tuna pag merong mayonnaise. Parang parang onigiri yung style niya. Kulang na lang ng nori or yung seaweed na ginagamit nila doon na crunchy. Ayun, so maya-maya kakain na rin tayo after 30 minutes. Pinapainit ko lang yung kanin ko. Tapos saka na ako magluluto ng ulam dito. Okay po, kakain na tayo ng tanghalian natin at ito nga yung ulam natin. Meron tayong sabaw na naiwan dito nung isang gabi. Ito po, ang sabaw na to may kasamang gulay, tapos toge and carrots. Tsaka nagluto na rin ako ng pancit canton. Wow! At ngayon lang ulit ako kakain ng pancit canton Kasi last week nakabili ako nun. Alala ko lang sa inyo na hindi maganda kumain ng pancit canton araw-araw. Mas okay pag once a week, once a month. Ganun. Dahil pag araw-araw po, hindi na po maganda sa kalusugan natin yan. Anyways, bago tayo kumain, magdadasal muna tayo. Time check muna tayo. 2:55 na ng hapon. So, palis ako ng bahay at pupunta kasi ako ng dentist ngayon. Kailangan ko kasi magpalinis ulit ng ngipin. Actually, yung pag-visit ko sa dentist ngayon, every 3 months na po yun. Or more kung gusto nyo. At yung schedule ko nga pala ngayon sa dentist ay 4 PM pa. Bali, meron pa tayong 1 oras para makapunta doon. So, bago nga pala ako pumunta doon, mag-withdraw lang muna ako ng pera sa post office. Para may ipambayad tayo. Okay, andito na tayo sa post office. At pag-withdraw lang ako saglit. Buti na lang bukas yung ATM machine nila dito hanggang 5 PM pag Sabado, Linggo. At pag weekdays naman hanggang 6 po sila. So ayun, dito na pala ako sa train station ngayon. At pasakay tayo ng train papunta ng clinic. Bibili lang muna ako ng ticket na sa may machine. At hindi muna tayo mag-charge sa ngayon. Weather check muna tayo. 15 degrees Celsius po dito. Ilang araw na lang at mag-i-start ng December.
So, yun na po yung start ng winter season dito sa Japan. Actually, ang winter season nila dito ay every December hanggang February po. Kaya expect pa natin na mas malamig pa yung ganong panahon. At mas bababa pa yung temperature nun. Dito muna ako sa loob ng may heater. Dahil medyo mainit-init po dito at malamig kasi sa labas. Bali maghihintay lang tayo ng ilang minutes. Paparating na rin kasi yung train. Okay po, dito na ako ngayon at paakyat na ako papunta ng clinic. Time check muna tayo, 3:40 na ng hapon. Bali meron pa tayong 20 minutes na paghihintay. So aakyat lang tayo sa pinakataas sa 13th floor. So dito tayo aakyat guys sa 13th floor, dito sa pinakataas. Yan kasi yung clinic ko eh. So ngayon, nasa 11th floor tayo at mayroon pa tayong 2 floor bago tayo makarating. At nandito na nga tayo sa taas, dito sa 13th floor yan guys. At tignan nyo yung nasa labas, ang ganda ng view. Ayan, ito yung baba. Time check muna tayo. 5:05 na ng hapon. Bale, kakatapos ko lang magpalinis ng ngipin. At next na balik ko sa mismong clinic ay by January na next year. So, ito nga pala yung total na binayad ko sa pagpapalinis kanina ng ngipin. Meron kasi akong ginamit na health insurance or hoken. Bale, medyo nakamura tayo at ito nga yung nasa presyo. Nasa 3,620 yen. Ayan po, nakikita nyo. Yun po yung kagandahan dito pag meron kayong health insurance na ginagamit. Kasi medyo makakamura kayo tulad ng pagpapalis ng ngipin sa mga hospital bills. At pag wala kasi kayong ganitong hoken or health insurance, medyo makakamahal kayo sa bayarin. So ayun po, nakauwi na rin tayo ng bahay. At bago nga pala ako umuwi, bumili muna ako ng ice cream sa Gyomo Supermarket. Dahil nga kahit malamig ang panahon, gusto ko pa rin kumain ng ice cream. Medyo nagkikrave din kasi ako. At syempre, sasamahan din natin ng polvoron na galing sa Goldilocks. Ayan po. Polvoron siya. Cashew flavor nga po ito. At meron nga silang ube flavor pero mas gusto ko tong cashew. Medyo masarap kasi. At dahil nga po, tapos din ako magpalinis ng ngipin kanina, syempre kakain tayo ng ice cream. Diba? Pali, dito ko na lang ilalagay yung ice cream guys. Ang maganda dito, may vanilla tsaka chocolate. So dito ko na ilalagay yung ice cream guys. Dalawa kasi flavor nito, may vanilla tsaka chocolate. Ayan. Sabay kainin natin. Para na makapag ice cream ulit tayo. Medyo matagal na rin na tayo hindi nakakain ng ice cream eh. So sa ngayon, may binigay sa akin na papel na galing sa company namin. Alam nyo guys, bago matapos ang taon, makakatanggap kayo ng ganitong papel mula sa company ninyo. Once a year, makakatanggap kayo ng ganitong papel, lalong-lalo na matatapos na ang taon na to. So ito nga po yung tinatawag natin na Nenmatsu Chosei or tinatawag natin na year-end adjustment sa English. Ang word ng Nenmatsu ay ibig sabihin yan ay year-end. Ang Chosei naman, ang ibig sabihin yan ay Chosei. Kaya siya tinawag na year-end adjustment. So sa amin nga pala medyo late yung pagbigay ng Nenmatsu Chosei sa amin. Pero sabi sa amin dapat namin ma-submit ito by December 5. So meron pa tayong isang linggo para sa pag-fill up nito. So ganito po yung itsura ng guys, ng year-end adjustment natin. Ipapakita ko po sa inyo yung sample dito sa baba. Yan po yung itsura niya. Alam nyo guys, ang Nenmatsu Chosei, napakalaking tulong sa atin to. Lalo-lalo na ma-refund yung sobrang pagbabayad natin ng mga taxes or yung mga kinakaltas sa sahod natin. Kaya meron pa kasi tayong ganito na year-end adjustment form. At kung nagtatrabaho kayo kahit saang company yan, kahit saang trabaho po yan,
kailangan nyo pong mag-fill up ng Nenmatsu Chosei. So, start na tayo. At ito nga pala yung una kong ituturo sa inyo. Itong unang papel para sa beneficiary. Or kung nagpapadala po kayo sa Pilipinas, kailangan nyo itong fill upan. At ipapakita ko sa inyo yung sample dito sa baba. At ituturo ko sa inyo kung paano mag-fill up dito. So nakikita nyo po yan sa pinakataas. Yan po yung pangalan ng company na pinapasukan nyo, tsaka yung number nila. And then yung address kung saan kayo nagtatrabaho. At karamihan po sa mga may ganitong Nenmatsu Chosei, nakalagay na yung yung pangalan ng company, pati number, parang automatic na. Sa amin kasi nakalagay na yung pangalan. Tapos sa kasunod naman po nito, nakalagay na yung pangalan nyo dito. Ayan, nakakataka na siya. Tapos yung may number nyo sa card. Dito nga naka-asterisk na lang kasi ito kasi nga medyo confidential yung may number natin. And then yung address natin kung saan tayo nakatira ngayon, dito sa Japan yan. At syempre yung birthday natin, kung kailan yung kung kailan tayo pinanganak. So dito na tayo sa letter A. Ang ibig sabihin yan po yung sulat nyo kung anong pangalan ng asawa nyo, kung meron po kayong pangalan. Kung meron kayong asawa, kailangan nyo isulat yung pangalan. Pero kung hindi pa kayo kasal or wala pa kayong asawa, just leave it blank na lang po. Ayun, next naman dito kung kailan siya pinanganak, yung birthday niya. Basta nakalagay na rin dito yan At kung magkano yung income niya sa isang taon. Pero mas okay na i-leave it blank nyo na lang. Siyempre yung address kung saan din siya nakatira, kung meron po kayong asawa. Tapos sa letter B naman, kung meron kayong anak na anak or pamilya na nasa edad 16 years old pataas. So pwede niyo naman po isulat yung pangalan nila dito. Kung may edad na sila nasa 16 years old pataas, yan lang po. Tapos kung kailan birthday nila at yung income, kahit wag niyo na po isulat yung income nila. At yung next naman dito, yung chichikan dito kung 16 years old to 30 years old nga ba yung age nila. Or kung ba sila, kung student ba. At kung pinapadalahan nyo sila ng 38 lapad pataas, yun po, i-check nyo lang po yan. At syempre yung address din nila, pwede dito sa Japan kung nandito man sila or sa Pilipinas. At ayun lang, so sa letter C, D, hindi nyo na po kailangan fill upan to. Pero dito sa may bandang baba na nakalagay dito ay Jurokusai Miman no. Ibig sabihin kung meron po kayong anak niyan na below 16 years old, kailangan nyo pong isulat yung pangalan nila dito. At yung yung Kojin Bango nila kung meron man, birthday, at yung address kung saan din sila nakatira. So ganito lang po mag-fill up ng Nenmatsu Chosei na nasa beneficiary form. Ito po yung una. At next naman, meron po tayong ganitong form. Kung meron po kayong life insurance, kung nagbabayad po kayo kada buwan, kailangan nyo rin po ito. At katulad sa sinabi ko sa inyo nun dati na meron akong binabayarang life insurance dito sa Japan. Ito po yun, dumating yung hagaki ko na galing sa mismong pinaghulugan ko ng life insurance. Actually, ito po yung summary na binayaran ko ng buong taon na to. So, bali, pangalan ko na lang isusulat ko dito at sila na yung bahalang mag-fill up dito, yung employer ko. And last, itong papel na to, bali, hindi ko na po ipapakita sa inyo dahil medyo confidential na rin ito. Ito po yung papel para po ito sa basic salary deduction ninyo. Sa inyo po, at salary din ng spouse niyo kung meron po kayong asawa, ilalagay nyo po dito. Okay lang din po kahit hindi nyo na po isulat kung magkano yung sinahod nyo na isang taon dahil hindi na natin kasi maalala yung iba nating sinahod nun. Kaya ang gagawin na lang, yung employer na lang mismo yung magsusulat nito. Ganun din po kung meron po kayo asawa, susulat nyo rin yung magkano yung sahod niya sa isang taon. Pero kung wala po kayong asawa, just leave it blank na lang po at sa inyo na lang isulat yung information nyo dito. At additional information na din kung meron kayong binabayarang life insurance, kung natanggap nyo na yung hagaki nyo or yung summary ng na binabayaran nyo sa isang taon. Ilagay nyo na rin dito at isama nyo na rin dito sa form na to. At kung meron din kayong mga loan tulad ng house loan, mga car loan, isama nyo na rin dito. Dahil malaking tulong yan pag magbabawas or mag-a-adjust para yung sobra mapupunta sa atin at pwede natin siyang i-refund. Kung nagpapadala naman kayo ng pera sa Pilipinas ng more than 38 lapad, isama nyo na rin yon. Yung
tawag doon, yung record na pinapadala nyo sa isang taon. Isama nyo na po. Dahil guys, talagang malaki-laki yung marirefund sa inyo pag talagang pinasa nyo yung mga yung mga binabayaran nyo tulad nito. At ayun, okay na po. Naka-fill up na tayo ng year-end adjustment natin. At ready na natin to ibigay sa Monday. Ibigay na lang natin to pag pasok natin sa company.